Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 751. Sa susunod na 10 araw, si Huang Feng at ang iba ay sumusunod sa malaking grupo. Sa prosesong ito, nakilala rin ni Huang Feng ang maraming mga mersenaryo, ang ilan ay mga independenteng mersenaryo, at ang ilan ay mula sa maliliit na mersenaryong grupo. Tulad ng para sa malalaking mersenaryong grupo, nakita sila ni Huang Feng, ngunit ayaw niyang makipagkaibigan sa kanila. Ang isang dahilan ay ang mga taong ito ay mapagmataas at mayabang. Ang isa pang dahilan ay alam na ni Huang Feng na sa mga taong humabol sa kanila noon, marami sa kanila ay mula sa malalaking mersenaryong grupo. Ito ay sapat na mabuti na si Huang Feng ay hindi naghiganti sa kanila. Ngayon, paano siya makikipagkaibigan sa kanila? Sa panahong ito, hindi masyadong mapayapa ang kalsada. Dahil palapit na sila ng palapit sa gitna ng dense fog forest, palaki ng palaki ang mga panganib na kanilang naranasan. Palakas din ng palakas ang lakas ng mga mahiwagang hayop. Paminsan-minsan, magkakaroon pa nga ng mga mahiwagang hayop sa level 7 at maging sa level 8. Sa tuwing lilito ang gayong mahiwagang hayop, nangangahulugan ito na magkakaroon ng malaking casualty sa panig ng mga mersenaryo. Sa makatuwid, si Huang Feng at ang iba pa ay nakipagtulungan na sa maraming mersenaryo sa daan. Nagpaalam din sila sa maraming mersenaryo. Ang ilan sa mga mersenaryo na nagpaalam ay pinatay ng mga mahiwagang hayop, habang ang ilan ay napagtanto na nawala silang lakas upang maabot ang gitna ng siksikan ng ulap na kagubatan. Sa makatuwid, tinalikuran nila ang misyon na ito at tumalikod upang lisanin ang makapal na fog forest. Ang 8 grupo ni Huang Feng ay hindi pa nakararanas ng anumang casualty, ngunit ang mga pinsala ay hindi maiiwasan. Maliban kina Huang Feng at Mia, ang iba sa kanila ay nasugatan. Hindi lang nasaktan si Mia dahil sa buong lakas na pinuprotektahan siya ng mga gwardya. Kung hindi magaan ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, mayroon ding magandang balita. Iyon ay, mas naging pamilyar si Ada sa 7 Luminaries Thunder Fist. Palakas din ng palakas ang kapangyarihan ng kamao. Bagamat wala siyang kakayahang makadama ng chi at makakuha ng panloob na lakas, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto kumpara noong una silang pumasok sa dense fog forest. Bagamat hindi kasing husay ng kanyang kapatid ang pagkaunawa ni Ailey sa 7 Luminaries Thunder Fist, ngunit maganda rin ito. Bukod dito, mayroon din siyang bakas ng panloob na lakas, kaya hindi mahina ang kanyang lakas. Ang mga elven na alipin ay pawang mga sharpshooter at salamangkero, kaya ang kabuuang lakas ng grupo ni Huang Feng ay hindi mahina. Dahil pamilyar na pamilyar ang mga duwende sa kagubatan, si Huang Feng at ang iba pa ay nakakuha ng maraming mahahalagang halamang gamot at mga buto ng prutas. Kailangang malaman ng isa na bagamat napakadelikado ng dense fog forest, maraming tao ang darating ng sunod-sunod na alon bawat taon dahil maraming mga kayamanan sa loob. Kung ang isa ay mapalad na mabuhay, maaari pa rin silang maglabas ng ilang mga kayamanan, na tiyak na magiging malaking tubo. Sa dense fog forest, maliban sa iba't ibang mahiwagang hayop, sikat din ito sa mga halamang gamot nito. Maraming materyales para sa pagdadalisay ng mga tabletas sa kagubatan. Sa mahigpit na pagsasalita, ang sacred purple fruit ay isa ring uri ng medicinal herb. Gayunpaman, dahil masyadong malakas ang epekto nito, maaari pa rin itong maging epektibo kahit na hindi ito pino. Ang mga duwende ay naninirahan sa kagubatan mula pa noong bata pa sila, kaya pamilyar na pamilyar sila sa kagubatan. Sa makatuwid, sa tulong nila, si Huang Feng ay nakakolekta ng maraming halamang gamot. Kabilang sa mga ito, mayroong maraming mga pambihirang halamang gamot na hindi mabibili at mahirap bilhin. Ito ay, dahil din sa pasasalamat ni Mia kay Huang Feng sa pagligtas sa kanya noon, at dahil din sa ipinangako niyang palayain sila, kaya sinubukan niyang tulungan si Huang Feng na matukoy ang mga halamang gamot na iyon. Si Huang Feng ay muling nagdalamhati na ang kanyang storage ring ay hindi sapat. Bagaman mayroon siyang 2 singsing na imbakan ngayon, ngunit nakakolekta sila ng maraming halamang gamot sa daan, at kasabay nito, nakakuha din sila ng maraming bagay mula sa mga mahiwagang hayop. Ang mga bagay na ito ay mga kayamanan din, kaya nag-atubili si Huang Feng na itapon ang mga ito. Maaari siyang kumita ng malaki kung ilalabas niya ang mga ito.
Habang lumalalim sila, wala nang masyadong tao na makakasama nila. Malungkot na natuklasan ni Huang Feng na kung hindi nila susundin ang malalaking mersenaryong grupo, kailangan nilang magpatuloy sa kanilang sarili. Ito ay dahil, sa puntong ito, karamihan sa mga solong mersenaryo at maliliit na mersenaryong grupo ay sumuko na sa ideyang maglakbay kasama nila. Let's go forward alone. Pansinin ng lahat ang paligid. Nag-alinlangan sandali si Huang Feng, at sa wakas ay nagpasya na mag-isa. Bagaman ito ay mapanganib, ito ay mas komportable. Bukod dito, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa mga mersenaryong grupong iyon na biglang umatake sa kanila. Buti na lang at nasa harapan na nila ang malalaking mersenaryong grupo. Sa pag-alis nila sa daan, ang dami ng magic beast na nakatagpo nila ay medyo mas kaunti. Siyempre, ito ay kamag-anak lamang. Si Huang Feng at ang iba pa ay nagbabantay pa rin laban sa mga pag-atake ng mga magic beast. Kahit gabi, hindi nila maibaba ang kanilang bantay. Ilang araw nang hindi nakapagpahinga ng maayos ang lahat. Buti na lang at nakakapit pa sila. Sa katunayan, kahit ang malalaking mersenaryong grupo ay wala sa magandang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, sa fog forest na ito, may mga panganib sa lahat ng dako. Kahit na sila ay malakas, hindi nila magagarantiya na ang kanilang mga tao ay hindi makakaranas ng anumang aksidente. Nagsimula nang lumitaw ang sitwasyon ng mga nawawalang tao, hanggang sa kalaunan, nang magsimulang bumuo ng alyansa ang malalaking mersenaryong grupo, natigil ang sitwasyong ito. Dahil sa alyansa, nagkaroon ng dalawang kampo, at ang dalawang kampo na ito ay pinamunuan ng A-rank mercenary groups. Sa pagkakataong ito, ang misyon ay nakaakit ng 2 sa 3 A-rank na mersenaryong grupo ng Empire, at ang magkabilang panig ay determinado na makuha ang bagay na iyon, kaya sa oras na ito, sila ay sumapi din sa maraming B-rank at maging C-rank mercenary groups para sumali sa kanilang kampo. Nang dalhin ni Huang Feng ang kanyang ilang mga alipin at dumating sa gitna ng fog forest, nakita nila ang dalawang kampo na magkaharap, at ang kapaligiran ay napaka-tense. Ang grupo ni Huang Feng ay nakarating dito ng maayos hindi lamang dahil ginamit ni Huang Feng ang lahat ng kanyang lakas at trump card, kundi dahil din sa swerte. Habang nasa daan, bagamat nakatagpo sila ng ilang makapangyarihang mahiwagang hayop, nagawa nilang patayin ang mga ito sa mas mahusay na pakikipagtulungan ng lahat. Siyempre, ang presyo ay dahil si Huang Feng ay walang maraming bala sa simula, at sa parehong oras, ang kanyang mga alipin ay nasugatan lahat. Maging si Mia ay hindi nakaligtas. Higit pa rito, 2 lalaking duwende ang malubhang nasugatan at tuluyang nawalan ng lakas sa pakikipaglaban. Ang magkapatid na ay hindi gaanong mas mahusay, at lahat ay hindi makapagbigay ng malaking tulong kay Huang Feng ngayon. Leader Eve, ano sa tingin mo sa usapin ngayon? Habang si Huang Feng ay lihim na nagmamasid sa sitwasyon, ang dalawang panig ay nagsimula na ng pag-uusap. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Leader Bert, ngunit kung mayroon kang anumang magagandang mungkahi, huwag mag-atubiling sabihin ito. Sabi ng isang medyo may edad na lalaki sa kabilang side. Nakilala siya ni Huang Feng sa isang sulyap. Ang lalaking ito ay isa sa mga taong humabol sa kanila. Hindi niya akalain na magiging leader siya ng isang mersenaryong grupo, at parang hindi naman maliit ang mersenaryong grupo na ito. Kabanata 752. Napatingin si Huang Feng sa dalawang partido. Mayroong halos parehong bilang ng mga tao sa magkabilang panig, mga 1 o 200. Ito ay tiyak na hindi isang maliit na bilang. Gayunpaman, kung hindi dahil sa mga pagkalugi na dinanas nila sa daan, mas marami silang tao ngayon. Sa lugar sa pagitan ng dalawang partido, may isang maliit na puno na kalahati ng taas ng isang tao. Sa isang kagubatan na puno ng mga puno, ang isang maliit na puno na kalahati ng taas ng isang tao ay hindi dapat nakakaakit ng maraming pansin ng sabay-sabay. Gayunpaman, hindi ito ang kaso sa katotohanan. Ang maliit na punong ito ay kalahati ng taas ng isang tao. Sa loob ng radius na 10 metro, walang ni isang hibla ng damo, o walang mga puno. Ang maliit na punong ito ay nababalot ng lilang liwanag. Ang mayamang purple chi ay mukhang marangal at medyo misteryoso. Sa makatuwid, ang punong ito ay madaling nakakuha ng atensyon ng daan-daang tao sa paligid, kabilang si Huang Feng at ang iba pa. Alam ng lahat na kung walang mangyayaring hindi inaasahan, ang maliit na punong iyon ang kanilang punteriya. Nagbibiro si Commander Eve. How could I have any good suggestions?
Ngumiti si Commander Bouquet at sinabi, dahil lahat ay narito, at mayroon lamang isang Saint Purple Fruit, kung gayon maaari lamang tayong umasa sa ating sariling mga kakayahan. Tama, sa tingin ko rin. Sabi ni Commander Eve. Sa katunayan, bilang dalawa sa mga nangungunang mersenaryong grupo sa Red Moon Empire, ang kanilang dalawang mersenaryong grupo ay tiyak na magkakaroon ng maraming kompetisyon at alitan. Busy lang ang lahat sa pag-develop at the same time, ayaw nilang samantalahin ng 3rd A-rank mercenary group ang sitwasyon. Sa makatuwid, walang malalaking labanan ang sumiklab sa pagitan nila. Gayunpaman, malinaw na hindi ito ang kaso sa pagkakataong ito. Magkaharap ang lahat sa isang makipot na daan. Anuman ang layunin nila sa pagkuha ng Saint Purple Fruit, dahil dumating na sila sa puntong ito, halatang imposible para sa kanila na kusang sumuko. Sa sandaling umatras sila, hindi lang sila mawawala ng isang Saint Purple Fruit. Mawawalan sila ng mukha at magkakaroon ng mas malaking epekto. Kailangang malaman ng isa na bukod sa dalawang mersenaryong grupo, may ilan pang B at C rank mercenary group na naruroon. Kung otres sila ngayon, hindi nila maiangat ang kanilang mga ulo sa harap ng kabilang partido pagkatapos umalis sa dense fog forest. Sa makatuwid, hindi alintana kung ang mga pinuno ng dalawang mersenaryong grupo ay payag o hindi, ang labanang ito ay hindi maiiwasan. Sa kabutihang palad, ang magkabilang panig ay may halos parehong bilang ng mga tao at lakas. Nadama ng magkabilang panig na may pagkakataon silang patayin ang kabilang panig. Sa pagkakataong iyon, hindi lamang sila makakakuha ng Purple Saint Fruit, ngunit magkakaroon din sila ng isang mas kaunting kalaban. Jonah, ipaubaya ko na si Bert sa'yo mamaya, itinagiling ni Commander Eve ang ulo at sinabi kay Jonah. Walang problema, tinitigan ni Jonah si Bert at seryosong tumango. Bagamat nasugatan siya ni Huang Feng, halos gumaling na siya pagkatapos ng panahong ito ng paggaling. Bagamat hindi si Jonah ang pinuno, isa siya sa pinakamalakas na tao sa mersenaryong grupo. Malaki ang tiwala ni Eve sa kanya. Sa kabilang banda, tinuturuan din ni Bert ang mga tao sa paligid niya at ginagawa ang pangwakas na pag-aayos. Talagang buhay na, buhay, ungol ni Huang Feng habang pinagmamasdan ang kapaligiran na nagiging mas tense. Nakita talaga ni Huang Feng ang taong umambas sa kanya noong una siyang dumating sa mundong ito. Hindi niya inaasahan na nandito rin siya at sasali sa misyong ito. Sa oras na ito, inayos na ni Huang Feng na manatili sa ibang lugar si Ada at ang iba pa. Sa ganitong paraan, magiging mas maginhawa para sa kanila na umatras kapag nakipag-away sila sa mga taong iyon mamaya. Gayunpaman, tumanggi si Prinsesa Mia na umalis kahit anong mangyari. Gusto niyang manood ng palabas. Siya ay masyadong malungkot sa kanyang sariling angkan, kaya siya ay sumilip. Ngayong na-encounter niya ang ganoong buhay na eksena, natural na ayaw niya itong palampasin. Walang pagpipilian si Huang Feng kundi dalhin siya rito. Gayunpaman, kinailangan niyang makinig sa mga kaayusan nito mamaya. Sa tingin mo ba mag-aaway sila? Mahinang tanong ni Mia. Talagang, isa lang, at walang gustong sumuko. Kakaiba kung hindi sila lalaban, tiyak na sabi ni Huang Feng. Sa sandaling matapos magsalita si Huang Feng, tila pinatunayan ng eksena ang kanyang mga salita. Nagsimula ang laban, ngunit ang magkabilang panig ay sinasadyang lumayo sa Purple Saint Fruit na hindi pa hinog. Sa oras na ito, ang puno ng Purple Saint Fruit ay nababalot ng purple na ambon. Walang nakakakita sa sitwasyon sa loob, ngunit nangangahulugan din ito na ang prutas ay hindi pa hinog. Grabe talaga ang laban. Tignan mo, yung naka-white lalo na yung umaatake sa likod. Kasuklam-suklam talaga, at yung naka-green, mas kasuklam-suklam. Laging nakatitig sa mga nakikipag-away sa iba. Patuloy na komento ni Mia habang nanunood. Hindi siya pinansin ni Huang Feng at pinagmasdan ang mga pagbabago sa sitwasyon. Talagang pantay ang tugma ng dalawang panig. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-away na sila. Walang makakatalo sa isa pa. Gayunpaman, habang paspusang naglalaban ang dalawang partido, biglang may naganap na pagbabago sa lawa hindi kalayuan sa maliit na puno. Ang orihinal na tahimik na ibabaw ng lawa ay biglang umalangaw-ngaw. Pagkatapos nito, lumitaw ang isang whirlpool. Ang whirlpool na ito ay umikot ng mas mabilis, at ang laki nito ay naging mas malaki at mas malaki. Ang malaking kaguluhan sa wakas ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng naruroon.
Jonah, bumalik ka, may sitwasyon. Sigaw ni Eve. Tumango si Jonah at mabilis na umatras sa gilid ni Eve. Yung iba naman, parang nagkasundo na sila. Tumigil sila sa pakikipaglaban at bumalik sa kanilang orihinal na posisyon. Gayunpaman, may ilan pang mga bangkay sa pagitan ng magkabilang panig at ilang nasugatan na tao na umiiyak sa sakit. Gayunpaman, walang nagmamalasakit sa kanila ngayon. Tumingin din si Huang Feng sa lawa. Dati, kahit siya ay walang napapansin sa lawa. Pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong mapayapa at hindi nakakaakit ng atensyon ng sinuman. Gayunpaman, tila sila ay naging masyadong pabaya. Kung mas malaki ang whirlpool, mas naging marahas ang daloy ng tubig sa lawa. Biglang umagos ang isang haligi ng tubig mula sa lawa, na sinamahan ng isang malaking figure. Ungol. Bago pa malinaw na makita ng mga tao kung ano ang figurang iyon, isang dagandong ang nagmula sa loob ng haligi ng tubig. Ang tunog na iyon ay tila halos kapareho ng dragon na na-teleport. Nang bumagsak ang haligi ng tubig, isang malaking figure ang lumutang sa ibabaw ng tubig. Ito ang ika-9 na antas ng mahiwagang hayop, Magic Light White-Winged Jiao Dragon. Paanong napunta dito? Panipi, naghiyawan ang mga tao sa eksena. Malinaw, nakilala nila kung anong uri ng mahiwagang hayop iyon. Ang mga mahiwagang hayop sa itaas ng ika-5 antas, dahil sa pagkakaroon ng mga mahiwagang kristal, ang kanilang lakas ay mas mataas kaysa sa mas mababang antas ng mga mahiwagang hayop. Bukod dito, ang bawat antas na mas mataas ay nangangahulugan na sila ay ilang mga antas na mas mataas, at ang kanilang lakas ay tataas ng husto. Ang isang ika-9 na ranggo na mahiwagang hayop ay ang pinakamakapangyarihang mahiwagang hayop na nakita ng mga tao. Dahil walang ika-10 ranggo na mahiwagang hayop, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng ika-9 na ranggo na mahiwagang hayop ay napakalinaw. At ang mahiwagang hayop na ito sa ika-9 na ranggo, ang Magic Light White-Winged Jiao Dragon, kahit na sa mga mahiwagang hayop sa ika-9 na ranggo, ito ay itinuturing na sa tuktok ng pag-iral. Kabanata 753. Sa ibaba ng ika-9 na ranggo, hanggat sila ay nasa parehong ranggo, pagkatapos ay kahit na may pagkakaiba sa lakas, hindi ito masyadong malaki. Ngunit sa sandaling ang isang mahiwagang hayop ay umabot sa ika-9 na ranggo, ito ay naiiba. Ang mga mahiwagang hayop na ito ay patuloy na naglilinang, at ang kanilang lakas ay patuloy na tumataas. Ang pagtaas ng lakas na ito ay hindi sapat para malagpasan nila ang bottleneck, kaya natigil sila sa ika-9 na ranggo. Ngunit, ang kanilang lakas ay mas mataas pa rin kaysa sa isang mahiwagang hayop na nakarating lamang sa ika-9 na ranggo. Dati, kayang patayin ni Huang Feng ang isang ika-7 ranggo na mahiwagang hayop sa pamamagitan ng isang hampas ng palad, ngunit ngayon, hindi niya kayang pumatay ng isang pang-8 ranggo na mahiwagang hayop na may 10 palad. Para sa isang mahiwagang hayop sa ika-9 na ranggo, kahit natamaan ito ni Huang Feng ng 100 palad, hindi pa rin niya ito magagawang saktan. Lalo na itong mahiwagang hayop na nasa tuktok ng ika-9 na ranggo. Ito rin ang Magic Light White-Winged Flood Dragon, kaya mas mahirap itong harapin. Noong unang lumitaw ang mahiwagang hayop, naramdaman ni Huang Feng ang panganib. Idiniin niya ang ulo ni Mia at humiga sa damuhan. Hindi naglakas loob na kumilos dahil sa takot na maakit ang atensyon ng mahiwagang hayop. Ang Magic Light White-Winged Flood Dragon na ito ay mas malaki pa sa makamandag na rock snake na pinatay noon ni Huang Feng. Ang dalawang mata nito ay hindi mukhang parol, bagkus ay araw. Biglang bumagsak sa kakaibang katahimikan ng eksena. Walang nag-isip na magaganap ang gayong pagbabago. Sa oras na ito, ang dalawang A-rank mercenary group leaders ay labis na nabalisa. Paanong walang super mahiwagang hayop na nagbabantay sa gayong kayamanan? Dapat ay naisip na nila ito noon pa, ngunit masyado silang naging pabaya. Sa daan, nakatagpo sila ng maraming malalakas na mahiwagang hayop. Inakala nila na iyon ang mga mahiwagang hayop na malapit sa Saint Purple Fruit, ngunit hindi nila naisip na magkakaroon pa ng mas makapangyarihang pag-iral. Ang sindak ng dense fog forest ay makikita. Ang dalawang higanteng mata ng Dimenshine White-Winged Flood Dragon ay tumingin sa mga tao sa ibaba, na nagpapakita ng isang napakatao na ekspresyon ng panunuya. Ang mga mersenaryong ito sa harap niya ay maaaring ituring na napakalakas sa mga tao, ngunit sa Dimenshine White-Winged Flood Dragon na ito, medyo kulang pa rin sila.
Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan ng mga mersenaryo sa pinangyarihan kung bakit kakaunti ang mga tao na makakarating sa gitna ng dense fog forest at makabalik ng ligtas pagkatapos ng maraming taon. Bukod dito, lahat sila ay mga nangungunang eksperto. Dati, inakala nila na mas marami silang kakampi, at kapag nangunguna ang isang nangungunang mersenaryong grupo, wala talagang magiging problema. Hindi nila inaasahan na makakatagpo sila ng ganito kalakas na pag-iral. Huwag kayong matakot, lahat. Bagamat makapangyarihan ang LV Siyam na demonic beast na ito, napakarami natin. Hanggat tayo ay nagtutulungan, baka matalo natin ang demonyong halimaw na ito. Umalangaw-ngaw ang boses ni Commander Eve sa gitna ng karamihan. Tama si Commander Eve. Ngayon, isantabi na natin ang ating mga personal na hinanakit at sama-sama nating harapin ang malaking tao na ito. Mag-usap tayo pagkatapos nating patayin ang malaking tao na ito. Umalangaw-ngaw ang boses ni Commander Burt. Ang isang taong maaaring maging pinuno ng isang A-rank na mersenaryong grupo ay halatang hindi tanga. Alam niya na sa oras na ito, hindi sila maaaring magkaroon ng panloob na alitan. Sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama maaari silang magkaroon ng pagkakataong manalo. Bukod dito, ang mga mersenaryo na maaaring lumitaw dito ay pawang mga veteranong mersenaryo. Nakaligtas sila sa maraming mapanganib na sitwasyon. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang paraan ng kaligtasan, at mayroon ding sariling natatanging kakayahan. Hanggat nagtutulungan sila, medyo mataas ang tsansa nilang manalo. Sa pagkukusa ng dalawang kapitan na lumabas at pakalmayan ang puso ng mga tao, medyo maganda ang epekto nito. Bilang karagdagan, ang mga taong ito ay mga mersenaryo na nakabitin ang kanilang mga ulo sa kanilang mga sinturon. Marami na silang na-encounter na mga mapanganib na sitwasyon noon, kaya pagkatapos ng paunang panik, unti-unting kumalma ang lahat. Oo, hindi natin kailangang matakot dito. Mas marami na tayong tao, at hindi naman masama ang lakas natin. Panipi, nakapatay ako ng napakaraming demonyong hayop, ngunit hindi pa ako nakapatay ng LV Siyam na demonyong hayop. Ngayon ay isang magandang oras para kumain. Oo, matatag, maaari tayong manalo. Marami sa mga mersenaryo ang umalangaw-ngaw. At the same time, sila na rin ang nagpapasaya sa sarili nila. Ang Demon Light White-Winged Flood Dragon ay tumingin sa masiglang pulutong sa ibaba, at ang kanyang bibig ay tila naglalabas ng mapang-asar na panunuya. Nakapag-cultivate na siya sa tuktok ng ikasyam na ranggo, at nakakuha na ng karunungan. Hindi siya maihahambing sa mga ordinaryong demonyong hayop. Ngayon, nagpakita siya rito para makuha ang Saint Purple Fruit, para malagpasan niya ang bottleneck na ito at maging isang maalamat na God Beast. Habang ang Demon Light White-Winged Flood Dragon ay nagpapantasya tungkol sa pagiging isang God Beast, isang bola ng apoy ang biglang bumagsak patungo sa kanya, na sinundan ng hindi mabilang na mga spell na lumilipad patungo sa kanya. Bagamat hindi sila nagdulot ng malaking pinsala sa kanya, kapag pinagsama-sama, ito ay sapat na masakit. Galit na galit ito sa kanya. Kaya, ang Demon Light White-Winged Flood Dragon ay bumuka ang kanyang bibig, at isang malaking kolong ng tubig ang mabilis na nag-spray patungo sa mga tao sa ibaba. Ang mga hindi nakaiwas sa oras ay agad na tinamaan ng tubig at samuka ng dugo. Habang tumama ang haligi ng tubig sa lupa, talagang nag-iwan ito ng malaking butas sa lupa. Gayunpaman, ang pag-atake ng Demon Light White-Winged Flood Dragon ay hindi tumigil doon. Hinampas niya ang kanyang buntot sa ibabaw ng tubig, at tulad ng isang kulog, mabilis siyang hamampas patungo sa mga taong nasa ibaba. Dahil napakabilis ng kanyang bilis, maraming tao ang natamaan, at ang kanilang mga laman loob ay direktang nadurog hanggang sa mamatay. Ang pag-atake ng Demon Light White-Winged Flood Dragon ay sunod-sunod na alon. Gayunpaman, ang mga tao sa ibaba ay tila walang anumang intensyon na maghintay ng kamatayan. Isa-isa, desperadong inatake nila ang Demon Light White-Winged Flood Dragon. Lalo na ang mga high-level na miyembro ng dalawang A-rank mercenary group. Marami silang paraan ng pag-atake, na naging dahilan upang masilaw si Huang Feng. Napagtanto din ito na ang mga paraan ng pag-atake ng mundong ito ay hindi kasing simple ng mga nakita niya noon. Gayunpaman, malinaw na ang mga taong ito ay hindi gumagamit ng mga ordinaryong pamamaraan. Ginamit lamang ang mga ito kapag sila ay nasa isang sitwasyong nagil iligtas buhay,
at hindi gagamitin ang mga ito maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Ang Demon Light White-Winged Flood Dragon, sa ilalim ng pag-atake ng karamihan, ay naglabas ng dagandong. Hindi na nanatili ang katawan nito sa ibabaw ng tubig, bagkus ay sumugod na ito patungo sa karamihan. Sa ganitong paraan, mas maaatake nito ang mga mersenaryo, ngunit sa parehong oras, aatake din ito ng mga estremador. Makalipas ang mahabang panahon, nagtamo rin ito ng matinding pinsala. Lahat, magsikap kayo. Malubhang na sugatan na ito. Bakas sa mukha ni Eve ang pananabik habang sumisigaw. Isa itong top 9th rank magic beast. Karaniwan, napakabihirang makakita ng isa, at ang buong katawan nito ay puno ng mga kayamanan. Hanggat maaari nilang patayin ito, kung gayon ang kanilang ani ay magiging napakayaman. Pagkatapos gumamit ng 2 pambihirang attack scroll, medyo naging komportable siya sa kanyang puso. Tuwang-tuwa rin si Bert sa pagkakataong ito. Kakainom lang niya ng 2 table toss na maaaring tumaas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa maikling panahon, at ang presyo ay hindi maliit. Gayunpaman, hanggat maaari niyang makuha ang mga kayamanan nitong ika-9 na ranggo na Magic Beast, pati na rin ang Saint Purple Fruit, kung gayon ang lahat ay magiging sulit. Gayunpaman, tulad ng pagpaplano ng lahat na patayin ang ika-9 na ranggo na Magic Beast na ito sa isang iglap, ang tunog ng sigaw ng ibon ay biglang nagmula sa langit. Pagkatapos, nakita ng lahat ang isang malaking figure na lumilipad. Ang figurang ito ay tila nakaharang sa kalangitan sa itaas ng ulo ng lahat, at ang lahat ay biglang nakaramdam ng matinding presyon. Kabanata 754. Ano nga ulit yun? Bulong ni Huang Feng sa sarili. Ang napakalaking tao na ito na kadadating lang ay nagparamdam din kay Huang Feng ng matinding pressure, at ang pressure na iyon ay hindi bababa sa dati. Stellar Wind Raging Flames Phoenix. Ito ang ika-9 na ranggo ng mahiwagang hayop, ang Stellar Wind Raging Flames Phoenix. Sa tabi ni Huang Feng, tinitigan din ni Mia ang malaking figure at bamulong sa sarili. Stellar Wind Raging Flames Phoenix. Isa pang 9th grade magical beast. Napakawalang halaga ba ng mga mahiwagang hayop sa ika-9 na ranggo? Panunuya ni Huang Feng. Tama, ito ay ang Stellar Wind Raging Flames Phoenix. Sinasabi ng alamat na mayroon itong bloodline ng sinaunang banal na hayop, ang Phoenix. Kaya lang manipis ang linya ng dugo, at napakahirap para sa mga ito na masira upang maging isang banal na hayop. Hindi ko lang inaasahan na lilito ito ngayon dito, sabi ni Mia, sa mga tuntunin ng pag-unawa sa mga katutubong mahiwagang hayop na ito, malinaw na alam niya ang higit pa kaysa kay Huang Feng. F***, sa ilang sandali lang, 2 9th rank magical beast ang dumating. Paano tayo mabubuhay? Muling sabi ni Huang Feng. At ang mga salita ni Huang Feng ay nasa isip din ng mga mersenaryong naroroon. Sa oras na ito, gusto rin nilang sabihin, paano tayo mabubuhay? Ang isang ika-9 na ranggo na mahiwagang hayop ay sapat na para sila ay magdusa. Naubos na nila ang lahat ng kanilang trump card, at marami pa silang nasawi. Ngayon, mayroon talagang isa pa. At halatang hindi lang dumaan ang kabilang partido, nandito rin ang target nito. Sa oras na ito, ang Astral Wind Raging Flame Phoenix ay dumating na sa itaas ng ulo ng lahat. Matapos ang isa pang sigaw, ang 2 malalaking pakpak nito ay pumutok, na lumikha ng uno sa ibaba. Kasabay ng bilis ng pag-flap ng mga pakpak ng Magic Beast ng pabilis, lumakas din at lumakas ang hangin. Naramdaman ni Huang Feng na ang hangin sa oras na ito ay hindi bababa sa level 10. Marami sa mga mersenaryo ang hindi na makatayo, gayunpaman, hindi ito ang katapusan. Habang ang Stellar Wind Raging Flames Phoenix ay nagpapakpak ng mga pakpak nito, isang malaking bowl ang apoy ang iniluwa mula sa bibig nito. Matapos bumagsak sa lupa, agad itong nasunog. Ang mataas na temperatura ay naging sanhi ng pag-distort ng hangin sa paligid. Kahit na napakalayo ni Huang Feng, ramdam pa rin niya ang nagliliyab na temperatura, na parabang matutunaw nito ang lahat. Gayunpaman, ang panganib ng mga tao sa ibaba ay hindi pa ganap na natapos. Habang ang Stellar Wind Raging Flames Phoenix ay patuloy na umaatake, isang dagandong ang nagmula sa hindi kalayuan. Hindi nagtagal, isa pang malaking figure ang pumasok sa larangan ng paningin ng lahat. Ito ang ika-9 na baitang 5 Elements Demonic Wolf. Sa pagkakataong ito,
Bago magtanong si Huang Feng, nagkusa si Mia na magsalita. Sa sandaling ito, puno ng pagtataka ang mukha niya. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang panganib ng dense fog forest. Ha! Sa tingin mo hindi mo kailangan ng pera para makabili ng mahiwagang hayop na nasa ika-9 na ranggo? Paanong ang bawat mahiwagang hayop na lumilitaw ay isang mahiwagang hayop na nasa ika-9 na ranggo? Sabi ni Huang Feng. Gayunpaman, alam din niyang hindi nagkakamali si Mia. Ito ay dahil ang napakalaking lobo na ito na kalalabas lang ay mayroon ding makapangyarihang aura. Ang hindi alam ni Huang Feng at ng iba pa ay narito na ang mga mahiwagang hayop na ito ng ika-9 na ranggo bago sila dumating. Nilinis pa nila ang lugar at itinaboy ang mga mababang klaseng mahiwagang hayop. Sa makatuwid, ang mga mahiwagang hayop na lumitaw dito ay pawang mga mahiwagang hayop sa ika-9 na ranggo. Bukod dito, sila ay nasa tuktok ng ika-9 na ranggo. Ito rin ang dahilan kung bakit si Huang Feng at ang iba pa ay nakatagpo ng mga mahiwagang hayop ng ika-7 at maging ika-8 ranggo sa kanilang pagpunta rito. Nasa mood pa rin si Huang Feng na magreklamo sa sandaling ito, ngunit ang mga mersenaryong nasa harapan ay walang parehong mood. Sa sandaling ito, sila ay ganap na nawalan ng pag-asa. Ang mga mahiwagang hayop na ito ng ika-9 na ranggo ay sunod-sunod na lumitaw. Ang mga mahiwagang hayop na ito na bihirang makita ay patuloy na lumilitaw na parang walang kwentang mababang uri ng mahiwagang hayop. Ang mga puso ng mga mersenaryong ito ay gumuho na. Sa oras na ito, naalala nila na ito ay ang dense fog forest. Ito ay isang lugar kung saan halos walang makakarating sa gitna ng kagubatan ng buhay at makabalik ng ligtas. Ito ay isang lugar na maaaring ilista bilang isa sa nangungunang 10 ipinagbabawal na lugar ng kontinente. Kung ang lugar na ito ay hindi mapanganib, kung gayon saan pa. Sila ay pinasigla ng masaganang gantimpala ng mersenaryong misyon at ang mga epektong nakakalaban sa langit ng Saint Purple Fruit. Nakalimutan na nila ang tungkol sa mga panganib ng lugar na ito. Ngayon na gusto na nilang umalis, huli na ang lahat. Bagamat ang 3 mahiwagang hayop na lumitaw ay hindi nakikipag-usap sa isa't isa, para silang nagkasundo na huwag atakihin ang isa't isa. Sa halip, pinili nilang linisin ang lugar at sabay na patayin ang mga mersenaryo sa pinangyarihan. Mahirap na para sa mga mersenaryo na harapin ang isang mahiwagang hayop ng ika-9 na ranggo. Ngayong kaharap na nila ang 3 mahiwagang hayop ng sabay-sabay, hindi na sila makatiis. One-sided massacre ang buong eksena. Nakita mismo ni Huang Feng ang taong umambas sa kanya noong una siyang dumating sa mundong ito. Sa oras na ito, ang taong iyon ay nakagat hanggang mamatay ng 5 Elements Demonic Wolf. Nakita rin ni Huang Feng si Commander Eve, na humahabol sa kanya sa kagubatan upang makuha ang kanyang paraan ng paglilinang, na nasunog hanggang sa mamatay ng. Malaking bowl ang apoy na inilabas ng Stellar Wind Raging Flame Phoenix. Siyempre, hindi alam ni Huang Feng na ang isang taong tinatawag na Jonah, na gustong maghiganti sa kanya, ay sinunog din hanggang sa mamatay sa parehong oras. Hindi niya hinintay na bumalik si Huang Feng at hanapin si Huang Feng para sa paghihiganti. Namatay siya sa ilalim ng pagkubkob ng 3 ika-9 na ranggo na mahiwagang hayop. Sa madaling salita, napakamiserable ng sitwasyon sa pinangyarihan. Isang mersenaryong grupo ng ilang daang tao ang ganap na nolipol sa loob ng wala pang 10 minuto. Tulad ng para sa 3 9th rank Magic Beast, sila ay ganap na hindi nasaktan. Tanging ang Magic Light White Winged Flawed Dragon na lumitaw sa simula ang nagkaroon ng ilang pinsala sa nakaraang labanan. Dapat malaman ng isang tao na ang isang ika-9 na ranggo na mahiwagang hayop ay mas makapangyarihan kaysa sa isang tao na dakilang Espremidor o dakilang Magus. At ngayon, 3 na sila. Ang 3 ito ay nasa tuktok ng ika-9 na ranggo. Ang mga mersenaryong ito ay hindi namatay ng hindi makatarungan. Masasabi lamang na ang kanilang kasakiman ang pumatay sa kanila. Siyempre, kapag ang usapin ngayon ay naipasa pabalik sa Red Moon Empire, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan. Pagkatapos ng lahat, ang mga nolipol dito ay 2 pangkat ng mersenaryong A-rank. Sa buong Red Moon Empire, mayroon lamang 3 tulad ng mga mersenaryong grupo. Kahit na ang ilan sa mga tao mula sa 2 mersenaryong grupong ito ay hindi pa dumarating, ang kanilang kabuoang lakas ay nawala na. Kahit na sila ay patuloy na umiral, sila ay magiging isang maliit na ika-3 antas ng mersenaryong grupo.
Si Huang Feng at Mia ay parehong nakahiga sa lupa, hindi nangangahas na huminga. Pinagmasdan nilang mabuti ang larangan ng digmaan na nasa harapan nila. Dati, nakakapag-usap pa rin sila, ngunit ngayon, sa pagkamatay ng iba, si Huang Feng at Mia ay hindi nang ahas na maging pabaya. Labis silang natakot na matuklasan ng tatlong Diyos ng kamatayan. Kung mayroon lamang isang ikasyam na ranggo na mahiwagang hayop, maaaring gumamit si Huang Feng ng ilang espesyal na paraan upang patayin ito. Gayunpaman, habang nakaharap ang tatlo, hindi nang ahas si Huang Feng na igarantya na makakatakas siya ng hindi nasaktan. Not to mention, may burden pa sa tabi niya. Sa kabutihang palad, si Huang Feng at ang binata ay medyo malayo sa tatlong mahiwagang hayop. Bukod dito, pagkatapos nilang patayin ang mga mersenaryo, nagsimula silang magharap sa isa't isa at tila walang balak na hanapin ang paligid. Sa wakas ay makapagpahinga na si Huang Feng at ang binata at patuloy na maghintay ng pagkakataong lumitaw. Kabanata 755. Habang kinakabahan sina Huang Feng at Mia na nakatingin sa tatlong 9th rank magic beast sa field, iniisip kung tahimik na Otres o patuloy na maghihintay ng pagkakataon, ang tatlong 9th rank magic beasts ay biglang nagsimulang lumaban ng walang babala. Nag-aaway sila. Tuwang-tuwang bulong ni Mia. Ang labanan sa pagitan ng 9th rank magic beasts ay hindi isang bagay na makikita ng isa anumang oras. Bukod dito, kapag nagsimula na silang mag-away, ito ang pinakamabuti para sa kanya at kay Huang Feng. Gustuhin mang tumakas ng dalawa o patuloy na maghintay ng pagkakataon, mas ligtas sila. Medyo isang trahedya ang malaking ahas na iyon. Bulong ni Huang Feng habang nakatingin sa nakakawasak na larangan ng digmaan sa kanyang harapan. Ang malaking ahas na binanggit ni Huang Feng ay natural na ang Magic Light White Wing Flood Dragon. Ang taong ito ay talagang napaka-miserable ngayon. Kung ikukumpara noong nakaraan, hindi na ito maluwalhati gaya ng dati. Ang tatlong 9th rank magic beast sa field ay hindi basta-basta naglalaban. Sa halip, ang Stellar Wind Raging Flame Phoenix at ang 5 Elements Demonic Wolf ay magkatuwang na umaatake sa Magic Light White Wing Flood Dragon. Malinaw, ang 9th rank magic beast na ito ay may isang tiyak na antas ng kakayahan sa pag-iisip at alam na ang Magic Light White Wing Flood Dragon ay kasalukuyang pinakamahina. Kung tutuusin, nasugatan na ito ng mga mersenaryong iyon. Sa makatuwid, ang ibon at lobo ay nais na magsanib puwersa upang patayin muna ito, at pagkatapos ay magpasya kung sino ang mananalo sa pagitan nila. Para naman sa Magic Light White Wing Flood Dragon, malinaw na alam nito ang panganib. Habang nilalabanan ng ibon at lobo, umatras ito, gustong umatras pabalik sa lawa. Hanggat maaari itong bumalik sa lawa, gaano man kalakas ang ibon at lobo, wala silang magagawa dito. Tungkol naman sa ibon at lobo, halatang naiintindihan nila ang iniisip ng Magic Light White Wing Flood Dragon. Sa makatuwid, imposible para sa kanila na hayaan itong umatras. Bagamat ito ang unang pagkakataon na nagtulungan ang dalawang 9th rank magic beast na ito, napakaganda ng resulta. Ang isa ay nasa lupa, at ang isa ay nasa himpapawid. Ang Magic Light White Wing Flood Dragon ay hindi makatakas kahit gustuhin man nito, at parami ng parami ang mga sugat na lumitaw sa katawan nito. Habang dumarami ang mga sugat na natamo, napukaw ang pagkauhaw sa dugo ng Demon Light White Wing Flood Dragon. Hindi ito tumakas, ngunit alam nitong hindi nito kaya desperado itong nanlaban. Sumipol ang higanteng buntot nito habang patuloy itong umiikot, sinisira ang paligid ng tatlong demonyong hayop. Medyo gumanda ng kaunti ang Stellar Wind Raging Flame Phoenix sa hangin. Gayunpaman, ang galit na Magic Light White Wing Flood Dragon ay nagpalala sa 5 Elements Demonic Wolf. Sa oras na ito, ang 5 Elements Demonic Wolf ay dumanas din ng matinding pinsala. Higit sa lahat, naunawaan ng 5 Elements Demonic Wolf na ang kalaban nito ay hindi lang itong higanteng ahas, kundi pati na rin ang higanteng ibon. Bagamat ngayon ay kaalyado na sila, sa huli, hindi maiiwasan ang labanan. Sa makatuwid, ang 5 Elements Demonic Wolf ay may ilang pag-aalinlangan sa puso nito, kaya hindi na ito nag-atake ng kasing bangis tulad ng dati. Nakita rin ito ng Magic Light White Wing Flood Dragon at mas mabangis na inatake ang 5 Elements Demonic Wolf. Sinasamantala ang patuloy na pagtatanggal ng 5 Elements Demonic Wolf,
ang Five Elements Demonic Wolf ay nakahanap ng pagkakataong makatakas. Alam ng Five Elements Demonic Wolf na napakahirap tumakas pabalik sa lawa. Ang dalawang mahiwagang hayop na ito ay nakaharang na sa landas ng pag-urong nito, kaya wala itong pagpipilian kundi ang tumakas sa ibang bahagi ng dense fog forest. At ang direksyon na pinili nito, nagkataon, ay ang parehong direksyon kung saan nagtatago sina Huang Feng at Mia. Hindi alam kung natuklasan nito si Huang Feng o Mia, o kung ito ay nagkataon lamang. Talagang marunong pumili ng lugar ang malaking tao na ito. Nakangiting sabi ni Huang Feng habang nakatingin sa Magic Light White Wing Flood Dragon na palapit ng palapit. Patuloy na gumagalaw sa lupa ang napakalaking katawan ng Magic Light White Wing Flood Dragon. Saan man ito dumaan, ang lahat ng mga puno ay madudurog at ang mga graba ay lilipad kung saan-saan. Ang ibon at lobo ay kapwa nag-iingat sa isa't isa, kaya't hindi nila ito hinabol. Para sa kanila, ang kanilang pangunahing layunin ay ang Sacred Purple Fruit. Ang Magic Light White Wing Flood Dragon ay nakatakas na, hindi naman nila gustong patayin ito. Ang dahilan kung bakit hindi nila ito pinayagang bumalik sa lawa noon ay dahil malapit ito sa Sacred Purple Fruit. Sino ang nakakaalam kung bigla itong aatake sa kanila? Ngunit ngayong nakatakas na ang Magic Light White Wing Flood Dragon, natural na hindi na kailangang mag-aksaya ng lakas ng dalawang Magic Beast para patayin ito. Papayagan nito ang natitirang mga Magic Beast na umani ng mga benepisyo. Gayunpaman, nagdulot ito ng maraming problema kina Huang Feng at Mia. Kung hindi hinabol ng ibon at lobo ang malaking ahas, aasa lang silang dalawa para harapin ito. Ang tanging magandang balita ay ang ika-9 na antas ng Magic Beast na ito ay malubhang nasugatan. Dati, ito ay lubhang nasugatan ng mga taong mersenaryo, at ngayon ay magkasamang inatake ng ibon at lobo. Ngayong mas lalo itong nasugatan, nawalan na ito ng higit sa kalahati ng lakas ng pakikipaglaban nito. Si Huang Feng ay hindi ganap na walang tiwala. Ibinaba ni Huang Feng ang kanyang katawan hanggat maaari upang hindi siya makita ng Magic Light White Wing Flood Dragon. Kasabay nito, nailipat na niya ang lahat ng Demon Martial Energy sa loob ng kanyang katawan, iniipon ito sa kanyang kanang kamay. Biglang lumitaw ang asul na kidlat sa kanyang kamao, kaluskos ng mga tunog ng kaluskos. Si Huang Feng ay handa nang maglunsad ng isang malakas na welga. Sa oras na ito, ang Magic Light White Wing Flood Dragon ay sobrang nanlumo. Ang lawa na iyon ang tirahan nito, at noon pa man ay doon na ito naglilinang. Ito rin ang unang nakatuklas ng Sacred Purple Fruit. Ngunit ngayon, hindi nito alam kung saan nakuha ng mga sinumpaang tao ang balita, pero gusto talaga nilang nakawin ang Sacred Purple Fruit mula rito. Siyempre, hindi ito pumayag, kaya nang lumitaw ang mga taong iyon, hindi ito magalang. Kaya lang hindi nito inaasahan na bagamat hindi sapat ang lakas ng mga taong iyon, marami pa rin silang panloloko at talagang nagawa nilang saktan ito. Ang lalong ikinainis nito ay may lumitaw pang dalawang Magic Beast, na gustong nakawin ng Sacred Purple Fruit mula rito. Hindi lang iyon, ngunit ang dalawang kasuklam-suklam na tao ay talagang nagsaanib puwersa para salakayin ito. Hindi lamang iyon, ngunit sinamantala rin nila ang katotohanan na ito ay nasugatan upang salakayin ito. Sa kabutihang palad, ang dalawang taong iyon ay hindi masyadong nagkakaisa at parehong maingat sa isa't isa. Kaya, nagkaroon ito ng pagkakataong makatakas. Gayunpaman, ngayon na ito ay malubhang nasugatan, ang pagnanais na bumalik at nakawin ng Sacred Purple Fruit ay hindi magiging madali. Gayunpaman, hindi ito susuko. Kung ang dalawang kasamang iyon ay nag-away hanggang sa mamatay ang isa at ang isa ay nasugatan, magkakaroon pa rin ito ng pagkakataon. Habang pinagmamasdan ng Magic Light White Wing Flood Dragon ang sitwasyon sa likod nito at iniisip ang sarili nitong mga bagay, hindi nito napansin na sa hindi kalayuan sa harapan nito, may dalawang maiikling figure na nagtatago sa damuhan. Nakatutok ang mga mata ni Huang Feng sa malaking ahas. Sa oras na ito, pinatatag din ni Mia ang kanyang isip, naghahanda sa pag-atake. Hindi siya isang ordinaryong prinsesa, ngunit isang salamangkero. Maaari siyang tawaging henyong mago sa loob ng lahing duwende. Noon lang, higit sa lahat si Huang Feng ang umatake, kaya kakaunti lang ang mga pagkakataon niyang umatake. Kaya, hindi alam ni Huang Feng ang tungkol sa puntong ito. Fang! Hindi inaasahan ng Magic Light White Wing Flood Dragon na may mga tao sa lugar na ito, kaya hindi nito napansin sina Huang Feng at Mia.
Ngunit, nang dumaan ito kina Huang Feng at Mia, biglang inatake ang tiyan nito. At ang pag-ataking ito ay nakatutok sa lugar kung saan ito nasaktan ng husto noon. Kabanata 756. Hindi basta-basta umatake si Huang Feng sa pagkakataong ito. Nang magpasya siyang tambangan ng malaking ahas na ito, napagmasdan na ito ni Huang Feng, kaya pinuntirya niya ang nasugatang bahagi ng malaking ahas. Ewo, nasa sakit ang malaking ahas, at biglang nawalan ng balanse ang katawan nito. Ngunit hindi ito ang katapusan, si Mia sa gilid ay hindi idle. Twisting technique, leaf dance technique. Biglang nasagasaan ng mga baging ang katawan ng Dimenshine White-Winged Flood Dragon. Ito ay mas malakas kaysa sa twisting technique na ginamit ni Huang Feng. Para naman sa leaf dance technique, ginawa nitong matutulis na talam ang mga nakapalibot na dahon na mabilis na pumutol sa katawan ng White-Winged Flood Dragon. Sa oras na ito, lumipad na si Huang Feng, at habang ang White-Winged Flood Dragon ay pansamantalang hindi makagalaw, lumipad siya sa itaas nito, at ginamit ang mahabang espada na pinatay niya ng maraming tao para walang awa na saksakin ang isa pang sugat. Pagkatapos noon, ginamit ni Huang Feng ang kanyang lakas, at ang buong espada ay ipinasok sa katawan ng White-Winged Flood Dragon, na iwan lamang ang sword hilt sa labas. Ewo, muling nakaramdam ng sakit ang White-Winged Flood Dragon. Malubhal na itong nasugatan, at ngayon ay mas nasugatan pa. Gayunpaman, ang White-Winged Zhao Dragon ay malinaw na walang intensyon na maghintay ng kamatayan. Sa halip, nahulog ito sa siklab ng galit. Mabangis nitong itinaboy si Huang Feng, na nasa likod nito, palayo. Pagkatapos, binaliwala ang sarili nitong mga pinsala, marahas nitong hinampas ang buntot nito kay Huang Feng. Fang! Pinilit ni Huang Feng na patatagin ang kanyang katawan sa hangin, ngunit sa oras na ito, dumating na rin ang buntot ng White-Winged Flood Dragon. Muling ginamit ni Huang Feng ang kanyang 7 Luminaries Thunder Fist, at binasag ito patungo sa White-Winged Flood Dragon. Ang napakalaking rebound force ay nagpalipad sa katawan ni Huang Feng ng baligtad, ngunit ang White-Winged Flood Dragon ay wala rin sa magandang kondisyon. Ang fist technique na ito ay orihinal na isang mahirap at mabangis na landas, at ang lakas ni Huang Feng ay hindi maliit, kaya ang kamao ni Huang Feng ay nagdulot din ng maraming pinsala dito. Ang katawan ng White-Winged Flood Dragon ay muling bumagsak sa lupa, ngunit si Mia ay hindi idle sa oras na ito. Patuloy siyang gumamit ng Wood Element Magic, na nagdulot ng malaking pinsala sa White-Winged Flood Dragon. Sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ni Huang Feng at Mia, ang White-Winged Zhao Dragon sa wakas ay hindi na makatagal. Alam nitong hindi na ito makakaligtas. Ang mga nakaraang serye ng mga labanan ay nagdulot ng matinding pinsala. Sa orihinal, makaka-recover ito pagkatapos gumaling sa loob ng ilang panahon. Gayunpaman, hindi ito binigyan ni Huang Feng at Mia ng pagkakataon. Ang sunod-sunod na pag-atake ng dalawa ay naging dahilan din ng pagkawala ng kanyang huling bit ng sigla. Ang White-Winged Zhao Dragon, na may premonition na maaaring hindi ito makaligtas, ay tuluyang nabaliw. Ginamit nito ang huling lakas para salakayin si Mia. Nakita na nito na napakahirap patayin si Huang Feng, ngunit walang gaanong kakayahang umiwas si Mia, kaya gusto nitong kaladkarin si Mia pababa bago ito mamatay. Natakot si Mia nang makita niya ang White-Winged Flood Dragon na umaakyat sa kanya. Mabilis niyang sinubukang tumakas, ngunit isa lamang siyang mahinang salamangkero. Kahit na nasugatan ng husto ang White-Winged Flood Dragon, mas mabilis pa rin ito kaysa sa kanya. Sa makatuwid, maaari lamang siyang mawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Sa oras na ito, ang tanging makapagliligtas sa kanya ay si Huang Feng. Sa oras na ito, nasa himpapawid pa rin si Huang Feng, ngunit nang makita niyang nasa panganib si Mia, hindi siya nagdalawang isip na lumipad sa tabi nito. Gayunpaman, sa oras na ito, ang White-Winged Zhao Dragon ay nag-iingat din sa hangin. Ang bilis nito ay mas mabilis pa kaysa dati, kaya makakarating lang si Huang Feng kapag malapit nang maabot ng mga kuko nito si Mia. Dahil dito, ang likod ni Huang Feng ay nabasag ng matutulis na kuko ng White-Winged Flood Dragon. Dahil sa Golden Silk Soft Armor, si Huang Feng ay hindi nasugatan, ngunit ang sakit ay hindi nabawasan kahit kaunti. Tiniis ni Huang Feng ang sakit at niyakap si Mia. Pagkatapos, hawak ng isang kamay si Mia, sinuntok niya muli ang White-Winged Flood Dragon.
Naubos na ng White-Winged Flood Dragon ang halos lahat ng asensya nito, at sa oras na ito, napakabagal ng bilis nito. Sa ilalim ng pag-atake ni Huang Feng, halos wala itong kakayahang umiwas. Habang naglalaban si Huang Feng at ang Demon Shine White-Winged Flood Dragon, natuklasan na sila ng Starstorm Phoenix at ng Five Elements Demonic Wolf. Gayunpaman, ang dalawang mahiwagang hayop ay hindi gumagalaw, at naghaharap pa rin sa isa't isa. Ito ay dahil noong ang Five Elements Demonic Wolf ay inatake ng White-Winged Flood Dragon, ang Starstorm Phoenix ay nanunood ng palabas. Sa makatuwid, ang alyansa sa pagitan ng dalawang mahiwagang hayop ay natunaw na. Sa oras na ito, walang handang harapin ang malakas na si Huang Feng ng mag-isa. Bukod dito, umaasa rin sila na magagawa ni Huang Feng na patayin ang White-Winged Flood Dragon. Sa ganoong paraan, magkakaroon sila ng isang mas kaunting kaaway. Bagamat mukhang malakas si Huang Feng, hanggat hindi sila malubhang nasugatan, hindi sila natatakot sa kanya. Sa makatuwid, noong nakikipaglaban si Huang Feng sa White-Winged Zhao Dragon, hindi siya nakatanggap ng anumang pag-atake mula sa iba pang dalawang mahiwagang hayop. Dahil sa biglaang pagsulpot ni Huang Feng, ang dalawang mahiwagang hayop ay hindi gumawa ng kahit anong galaw, hinihintay nila ang resulta ng kabilang panig. Ang resulta ay mabilis na inihayag. Bagamat medyo nakaapekto sa bilis ni Huang Feng ang paghawak kay Mia, ang Demon Light White-Winged Flood Dragon na nasa bingit na ng kamatayan ay mas mabagal pa. Kaya, pilit na ginamit ni Huang Feng ang pakikidigmang gerilya para patayin ito. Masyadong mabangis ang ikasyam na antas ng mahiwagang hayop na ito. Tinitingnan ang hindi gumagalaw na bangkay ng Demon Shine White-Winged Flood Dragon na nakahandusay sa lupa, napabuntong hininga si Huang Feng ng may damdamin. Bagamat narinig niya mula kay Mia na ang ikasyam na antas ng mahiwagang hayop na ito ay napakalakas, higit na nakahihigit sa ikapito at ikawalong antas ng mahiwagang hayop, nang si Huang Feng ay tunay na nakipaglaban dito, sa wakas ay naunawaan ni Huang Feng kung gaano ito kalakas. Kailangang malaman na ang Demon Shine White-Winged Flood Dragon na ito ay nasa malubhang pinsala. Gayunpaman, si Huang Feng ay nakakonsumo ng maraming lakas upang patayin ito. Halos masugatan din si Mia, at si Huang Feng mismo ay kailangang paikutin ang Demon Martial Arts sa kanyang katawan sa sukdulan para mapatay ito. Ano ang susunod nating gagawin? Bagamat ang pagiging nasa mga bisig ni Huang Feng ay nagpahiya kay Mia, alam din niya na hindi ito ang oras para pakialaman ang mga ganoong bagay. Dahil sa nakaraang labanan, natuklasan na sila ng dalawa pang mahiwagang hayop. Ang pagtakas ay hindi dapat maging isang problema, ngunit kung nais nilang makuha muli ang Saint Purple Fruit, ito ay magiging napakahirap. Huwag kang mag-alala, hintayin natin. Sabi ni Huang Feng habang nakahover sa ere kasama si Mia sa kanyang mga braso. Ang mahiwagang kapangyarihan sa kanyang katawan ay maaari pa ring sumuporta sa kanya ng ilang sandali, kaya hindi na masyadong natatakot si Huang Feng ngayon. Sandaling tumahimik ang eksena, dalawang tao at dalawang mahiwagang hayop ang nagharap sa isa't isa. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naramdaman ni Huang Feng na tila mali ang sitwasyon. Ang dalawang mahiwagang hayop ay nagsimulang madalas na tumingin sa kanyang direksyon, at ang ekspresyon sa kanilang mga mata ay lalong lumalala. Mukhang pinaghahandaan muna nila siya. Itong dalawang magical beast na ito ay hindi magsanib puwersa para patayin muna ako, tama? Sabi ni Huang Feng sa kanyang sarili. Bagamat tiwala pa rin siya na makakatakas siya rito, napakahirap na makuha muli ang Saint Purple Fruit. Sa oras na ito, si Huang Feng ay hindi gustong isuko ang Saint Purple Fruit. Kabanata 757. Tama ang hula ni Huang Feng. Ang dalawang ikasyam na antas ng mahiwagang hayop ay may ganitong ideya. Tahimik na tila nagkasundo na naman ang dalawang magical beast. Gusto nilang patayin si Huang Feng at pagkatapos ay labanan ang isa't isa. Sa orihinal, inaasahan nilang papatayin ni Huang Feng ang White-Winged Zhao, at pagkatapos ay si Huang Feng ay masasaktan ng White-Winged Zhao. Sa huli, namatay ang White-Winged Zhao, at si Huang Feng ay hindi nasugatan. Dahil dito, naging mas mapagbantay sila, kaya gusto nilang patayin muna si Huang Feng, at pagkatapos ay magpasya kung sino ang mananalo sa pagitan nila. Kaya na dali, nakikita ni Mia ang iniisip ng dalawang mahiwagang hayop. Napakahirap para sa kanila na harapin ang isang nasugatan na mahiwagang hayop.
Ngayon, kailangan nilang harapin ang dalawang mahiwagang hayop ng sabay. Bukod dito, sila ay dalawang mahiwagang hayop na nasa perpektong kondisyon. Walang nakitang pag-asa si Mia. Nais ding umatras ni Huang Feng. Ang dahilan kung bakit siya nanatili ay naisip niya na kung ang dalawang mahiwagang hayop ay unang nag-away, magkakaroon siya ng pagkakataon na umani ng mga benepisyo. Gayunpaman, ngayon tila ang dalawang mahiwagang hayop na ito ay hindi hanggal. Nang malapit nang umalis si Huang Feng, bigla niyang naramdaman na medyo naiinip si Little White sa kanyang storage ring. Parang gusto na niyang lumabas. Dapat sabihin na ang singsing sa imbakan na ito ay medyo mahiwaga. Sinubukan ito ni Huang Feng. Kung ang ibang buhay na nilalang ay inilagay sa loob, sila ay mamamatay ng napakabilis. Gayunpaman, ang Little White, Little Hawk, at ang Fergon Horse ay maayos sa loob. Huang Feng hulaan na ito ay dapat na nauugnay sa storage box. Ang tatlong hayop na ito ay nakuha sa pamamagitan ng storage box, upang sila ay mabuhay sa storage ring. Matapos maramdaman ni Huang Feng ang pagkainip ni Little White, gusto niyang maghintay hanggang sa umalis sila sa lugar na ito bago palayain si Little White. Gayunpaman, ang Little White ay tila nababalisa at ayaw maghintay ng ilang sandali. Sa makatuwid, kinailangan muna siyang pakawalan ni Huang Feng upang makita kung ano ang nangyayari. Pagkatapos nito, kapag tumakbo siya, itatabi niya siya. Sa sandaling pinakawalan ni Huang Feng ang Little White, ang dalawang mahiwagang hayop ay tila nagkasundo. Isang ibon at isang lobo ang sumugod kay Huang Feng. Nagulat si Huang Feng at naghanda na ilayo si Little White at tumakbo. Gayunpaman, ang Little White ay tila napakalaban at hindi pinansin si Huang Feng. Sa halip, tumayo ito sa pwesto, itinaas ang ulo, at umungal sa Five Elements Demonic Wolf na tumatakbo palapit sa kanila. Xiao Bai, itigil mo na ang kalokohan mo. Bumalik ka kaagad. Nag-aalalang sabi ni Huang Feng. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang mapanganib. Kung hindi sila umalis ngayon, baka hindi na sila makaalis mamaya. Kung siya ay namatay, maaari siyang bumalik sa katotohanan. Kung namatay si Little White, hindi niya alam kung ito ay mabubuhay muli. Bukod dito, mayroon silang Mia na tiyak na hindi na muling mabubuhay. Sa makatuwid, si Huang Feng ay hindi nang ahas na mag-antala pa. Tulad ng nais ni Huang Feng na puwersahang ilayo si Little White, natuklasan niya ang isang kakaibang eksena. Sa ilalim ng dagandong ni Little White, ang mabangis na Five Elements Demonic Wolf sa di kalayuan ay talagang nag-alinlangan. Nagpatuloy ang dagandong ni Little White, at mahaba ang boses nito. Little White, tiningnan ni Huang Feng ang eksenang ito nang may pagtataka. Maging si Mia, na sa una ay takot na takot, ay napatingin sa eksenang ito nang may pagtataka. Bagamat ang Stellar Wind Flaming Phoenix ay hindi ganap na huminto, natuklasan din ni Huang Feng na hindi na ito kasing bangis tulad ng dati. Siyempre, lumipad pa rin ito patungo kay Huang Feng at Little White. Mag-ingat ka, nang ang Stellar Wind Flaming Phoenix ay lalapit na kay Huang Feng at Little White, biglang bamuka ang bibig nito at nagluwa ng apoy patungo kay Huang Feng at Little White. Dahil si Little White ay nasa harap ni Huang Feng, siya ay nasa pinakapanganib. Nagamit na ni Huang Feng ang kanyang malawave na subtle steps at handa nang umalis kasama si Little White. Gayunpaman, ang Little White ay hindi dapat madaig. Ibinuka nito ang bibig patungo sa Stellar Wind Flaming Phoenix, at isang apoy ang talagang lumitaw. Naalala ni Huang Feng na alam din ni Little White ang magic. Buti na lang nasa growth stage pa lang ito kaya wala itong masyadong alam na magic. Bukod dito, ang kapangyarihan nito ay hindi dapat maging mahusay. Ang dahilan kung bakit sinabi niya na dapat ay dahil hindi pa nakita ni Huang Feng ang Little White na gumamit ng magic para makipaglaban sa iba pang mahiwagang hayop. Kahit na ang Little White ay lumahok sa ilang mga labanan bago, ito ay palaging umaasa sa kanyang bibig at kuko. Ito ay hindi kailanman gumamit ng mahika. Sa makatuwid, si Huang Feng ay nag-aalala pa rin. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay pagkatapos magbanggaan ang apoy ni Little White at ang apoy ng Stellar Wind Flaming Phoenix, hindi talaga ito naging dahado. Sa halip, ito ay isang kurbatang. Damn, Little White, hindi ko inaasahan na napakalakas mo. Nagulat na sabi ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan na ang Little White, sa buong lakas nito, ay talagang makakalaban ng isang kurbata na may ika-9 na ranggo na magical beast.
Dapat malaman ng isang tao na ang Little White ay nasa yugto pa ng paglaki. Kung ito ay ganap na nag-mature, gaano ito kalakas? Sa oras na ito, naalala din ni Huang Feng na ang Little White ay isang divine beast. Bagamat ang mga divine beast ay isang ranggo lamang na mas mataas kaysa sa ikasyam na ranggo na mahiwagang hayop, nagkaroon ng pagbabago sa husay. Maaaring sabihin na ang isang mature na divine beast, kahit na kinubkob ito ng 12 ng mga mahiwagang hayop sa ikasyam na ranggo, hindi ito nangangahulugang matatalo. Ito ay dahil ang Little White ay hindi pa ganap na matured. Kung hindi ito magiging kasing simple ng isang kurbatang sa Stellar Wind Flaming Phoenix. Siyempre, ito ay dahil din sa katotohanan na ang 5 Elements Demonic Wolf ay hindi sabay na umatake. Kung hindi, si Little White ay nasa ilalim pa rin ng pressure. Sa oras na ito, ayaw ding tumakas ni Huang Feng. Dahil kayang sugpuin ni Little White ang 5 Elements Demonic Wolf at makipagtay pa sa Stellar Wind Flaming Phoenix, bakit gusto pa niyang tumakas? Sa makatuwid, nang muling umatake si Little White, lumipad na si Huang Feng at lumapit sa Astral Gale Blazing Flame Phoenix. Kahit na alam din niya ang kanyang magic ay nasa beginner level lang. Natural, ang kapangyarihan nito ay hindi maihahambing sa ikasyam na ranggo na magic beast na ito. Kaya naman, nagtulungan sina Huang Feng at Little White. Bilang karagdagan sa pag-cheer ni Mia sa gilid, tinalo nila ang Stellar Wind Flaming Phoenix sa punto na maaari lamang itong hamarang at wala ng lakas na lumaban. Bang! Nakakita ng pagkakataon si Huang Feng at sinuntok ang pakpak ng Stellar Wind Flaming Phoenix. Ang malaking ibon ay agad na nagpakawala ng isang malungkot na sigaw, at ang katawan nito ay nahulog ng hindi mapigilan. Nang malapit nang tumama ang katawan nito sa lupa, lumitaw ang isang eksena na lalong nagpagulat kay Huang Feng. Lumalabas na ang 5 Elements Demonic Wolf na pinigilan ni Whitey ay tumalon talaga at kinagat ang Blazing Star Wind Phoenix. Bukod dito, hindi nito binitawan ang bibig ng Blazing Star Wind Phoenix. Ang bibig ng Blazing Star Wind Phoenix ay patuloy na humahagulgol, at ang mga pakpak nito ay patuloy na umaapak. Gusto nitong magpumiglas, ngunit kahit anong pilit nito ay hindi ito makawala. Paano pakakawalan ni Huang Feng ang ganitong pagkakataon? Pagkalapag, ang kanyang mga kamao ay parang mga patak ng ulan habang patuloy nilang binasag ang katawan ng Stellar Wind Flaming Phoenix. Pinalo ito hanggang sa tumulo ito ng dugo. Para naman kay Little White, hindi na ito nag-shoot ng magic. Sa halip, lumapit din ito at kinagat ang kabilang pakpak ng malaking ibon. Ang mga kuko nito ay walang tigil din na kumamo sa katawan ng Stellar Wind Flaming Phoenix, na naglalabas ng mga piraso ng laman. Ang malungkot na sigaw ng Stellar Wind Flaming Phoenix ay unti-unting bumababa, at ito rin ay naging mas masakit. Sa huli, sa pagsisikap ni Huang Feng at ng iba pa, sa wakas ay bumalik ito sa katahimikan. Kabanata 758. Matapos kumpirmahin na ang Star Wind Raging Flames Phoenix ay patay na, ang 5 Elements Demonic Wolf ay hindi agad umalis, at hindi rin ito inatake si Huang Feng at ang iba pa. Sa halip, iniyuko nito ang mga paa at lumuhad sa harap ni Whitey, at nagpaungol. Gayunpaman, ang alulong na iyon ay hindi na isang alulong ng galit at labanan, kundi isang alulong ng pagsuyo at pagsuyo. Pinahaba ni Whitey ang kanang paa nito at tinapik ang ulo ng 5 Elements Demonic Wolf sa napakatao na paraan. Sakalang tumayo ang 5 Elements Demonic Wolf. Gayunpaman, hindi ito umalis. Nakatayo lang ito sa tabi ni Huang Feng. Wala na ang mabangis na tingin nito kanina. Sa halip ay may masunurin itong mukha. Kung hindi nakita ni Huang Feng ang 5 Elements Demonic Wolf na ito na kumagat ng ilang piraso ng karne ng Stellar Wind Raging Flames Phoenix gamit ang kanyang sariling mga mata, at nakita rin itong pumatay ng ilang tao, talagang iisipin ni Huang Feng na ang 5 Elements Demonic Wolf na ito ay isang magandang asal na aso, mas malaki lang ng kaunti. Sa oras na ito, nagkaroon ng oras si Whitey na makipag-usap kay Huang Feng. Naunawaan din ni Huang Feng kung bakit nagbago ang 5 Elements Demonic Wolf. Naturally, ang 5 Elements Demonic Wolf ay walang konsensya, kaya hindi nito inatake si Huang Feng at ang iba pa. Sa halip, naapektuhan nito ng Divine Beast Aura sa katawan ni Whitey. Kahit na ang Star Wind Raging Flames Phoenix ay medyo naapektuhan. Gayunpaman, dahil sa pagkakaiba ng mga species, at sa parehong oras, si Whitey ay hindi pa ganap na nagmature,
kaya hindi malaki ang epekto dito. Gayunpaman, malinaw na nararamdaman nitong 5 Elements Demonic Wolf ang pressure ni Whitey, at nasakop din ng aura ni Whitey. Kahit na ito ay isang ikasyam na antas ng mahiwagang hayop, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan nito at isang banal na hayop. Sa panggigipit ni Whitey, hindi ito nang ahas na lumaban, at tinulungan pa si Whitey na patayin ang kalaban. At ngayon, sinabi ni Whitey kay Huang Feng na ang 5 Elements Demonic Wolf na ito ay nasakop na, at susundan sila sa hinaharap. Dahil dito, tuwang-tuwa si Huang Feng. Personal niyang naranasan ang lakas ng isang ikasyam na antas ng mahiwagang hayop, at tiyak na ito ay isang malakas na pag-iral. Sa tulong nito, lumakas ng husto ang kanyang tagiliran. Umalis man siya sa mundong ito, mag-iiwan siya ng malaking tulong para sa mersenaryong grupo. Inabot ni Huang Feng at hinawakan ang ulo ng 5 Elements Demonic Wolf. Oo nga naman, hindi lang umiwas ang Demonic Wolf, hinaplos pa nito ang kamay ni Huang Feng para ipakita ang pagiging palakaibigan nito. Huang Feng, tingnan mo ang punong iyon. Habang iniisip ni Huang Feng kung paano makipag-usap sa 5 Elements Demonic Wolf para mapabuti ang kanilang relasyon, bigla siyang hinayla ni Mia at itinuro ang isang maliit na puno sa di-kalayuan. Noon lamang naalala ni Huang Feng na hindi siya pumunta rito para maglaro, o makipagkumpetensya sa mga mahiwagang hayop, kundi para makuha ang purple fruit. Ngayon, tila ang prutas ay Raging Flames Phoenix. Mabilis na tumakbo si Huang Feng at ang dalawang lobo patungo sa Sacred Purple Fruit Tree. Sa oras na ito, ang Sacred Purple Fruit Tree ay napapalibutan ng makapal na lilang ambon. Noong una, nakikita pa rin nila ang hugis ng puno, ngunit ngayon, ang ambon ay kasing kapal ng pader. Imposibleng makita kung ano ang nasa loob. Mabilis na tumakbo si Huang Feng at ang dalawang lobo patungo sa Sacred Purple Fruit Tree. Ngunit sa oras na ito, ang Sacred Purple Fruit Tree ay napapalibutan ng makapal na lilang ambon. Imposibleng makita kung ano ang nasa loob. Bahagyang kumunat ang noo ni Huang Feng. Dahil hindi nila makita kung ano ang nasa loob, hindi nila matiyak kung hinog na ba talaga ang prutas. Bukod dito, si Huang Feng ay hindi nang ahas na walang ingat na abutin. Sino ang nakakaalam kung ang lilang fog na ito ay lason? Ayaw niyang mabaigo sa oras na ito. Sa kabutihang palad, hindi pinahintulutan ng langit si Huang Feng na mag-alala ng napakatagal. Matapos ang fog ay maging lubhang makapal, ito ay nagsimulang dahan-daang mawala, nagiging payat at payat. Ngayon, malabo nilang nakikita ang mga sanga at dahon sa loob. Sa isang kisap mata, ang hamog ay nawala ng walang bakas, at sa wakas ay nakita na ni Huang Feng at ng iba pa ang huling sitwasyon. May dalawang purple saint fruits. Hindi napigilan ni Huang Feng at Mia na mapabulalas. Kailangang malaman ng isa na habang papunta rito, tinanong na nila ang mga mersenaryo. Ang purple saint fruit tree na ito ay mumumangga lamang ng isang prutas sa isang pagkakataon, at pagkatapos nito, kailangan nilang maghintay ng 12 o kahit na daan-daang taon para sa susunod na prutas na mahinog. Gayunpaman, ang nakita ngayon ni Huang Feng at ng iba pa ay dalawang purple na prutas na nakasabit sa sanga ng puno, na may mga patak ng purple na tumutulo mula sa kanila. Anong nangyayari? Nagdududang tanong ni Huang Feng. Iba ito sa kanyang nalaman. Gayunpaman, malinaw na walang makasagot sa tanong ni Huang Feng. Be it Mia or the 5 Elements Demonic Wolf, halatang hindi nila alam. Gayunpaman, walang pakialam si Huang Feng. Hindi ba mas mabuti na magkaroon ng isa pang prutas? This kind of good thing, tatanggapin na lang niya. Bakit niya sasayangin ang utak niya sa pag-iisip tungkol dito? Pinunit ni Huang Feng ang dalawang prutas. Ang 5 Elements Demonic Wolf sa tabi niya ay nagpahayag ng pananabik na ekspresyon, ngunit hindi ito lumapit para agawin ito. Para naman kay Mia at Little White, wala silang pakialam. Sige, alis na tayo. Sabi ni Huang Feng pagkatapos ilagay ang dalawang prutas sa kanyang storage ring. Ang kanyang layunin sa pagpunta sa dense fog forest sa pagkakataong ito ay maaaring ituring na nakamit, at ngayon ay oras na para umalis. Okay, sabi ni Mia. Bagamat napakaligtas pa rin nila ngayon, hanggat hindi pa sila tuluyang nakaalis sa dense fog forest, maaari silang malagay sa panganib anumang oras. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang lugar na puno ng mga panganib. Pagkatapos noon, umalis si Huang Feng at ang iba pa sa gitna ng dense fog forest.
Gayunpaman, hindi binitawan ni Huang Feng ang mga bangkay ng Magic Light White-Winged Zhao Dragon at ng Stellar Wind Raging Flame Phoenix. Ito ang mga bangkay ng ika-9 na ranggo na mahiwagang hayop, at bawat bahagi ng mga ito ay isang kayamanan. Paano magiging handa si Huang Feng na isuko sila? Upang maalis ang dalawang bangkay na ito, napuno na ni Huang Feng ang dalawang singsing na imbakan hanggang sa labi. Bilang karagdagan sa mga bagay na nakuha niya noon, ang kanyang singsing na imbakan ay wala ng iba pa. Buti na lang, walang laman ang storage ring, kaya hindi na kailangang mag-alala ni Huang Feng na nabubulok na ang karne na inilagay ni Naxi. Para naman sa Five Elements Demonic Wolf, sinundan talaga nito si Huang Feng at sabay na umalis sa gitna ng dense fog forest. Sa paligid, nakilala ni Huang Feng si Ada at ang iba pa, at magkasama silang naglakad patungo sa ibang direksyon ng dense fog forest. Naghahanda silang tumawid sa buong dense fog forest at makarating sa ibang lungsod. Sa susunod na 10 araw, si Huang Feng at ang iba pa ay nasa patuloy na pagmamadali. At dahil sa pagkakaroon ng Little White at the Five Elements Demonic Wolf, ligtas sila sa kalsada. Kahit na nakatagpo sila ng mga mahiwagang hayop na hindi nila nakikilala, madali nilang haharapin ang mga ito. Sa wakas, ligtas silang umalis sa dense fog forest. At sa panahong ito, natagpuan din ni Huang Feng ang isang nakakagulat na bagay. Iyon ay, pagkatapos inumin ang dugo ng Stellar Wind Flaming Phoenix, talagang tumaas ng husto ang lakas ng Young Falcon. Tila nag-trigger ito ng mutation at may bakas ng bloodline ng Phoenix, at tumaas din ng husto ang lakas ng pakikipaglaban nito. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Huang Feng noon. Bagamat alam niya na ang katawan ng 9th level magical beast ay puno ng mga kayamanan, hindi niya inaasahan ang ganoong pagbabago. Siyempre, may isang bagay na hindi inaasahan ni Huang Feng, at iyon ay ang Five Elements Demonic Wolf ay isang foodie. Sa tuwing nagluluto si Huang Feng, dinilaan nito ang mukha at pinapalibutan siya. At sa bawat pagkakataon, kumakain ito ng marami. Sa kabutihang palad, si Huang Feng ay may maraming karne sa kanyang storage ring. Bukod dito, ito ay ang dense fog forest, kaya madaling kumain ng mahiwagang karne ng hayop. Kung hindi, matatakot talaga si Huang Feng dito. Kabanata 759. Siyempre, may isa pang bagay na nagpasaya kay Huang Feng. Iyon ay, si Ada ay mayroon ding pakiramdam ng chi at isang bakas ng panloob na lakas. Bagamat hindi ito marami, ito ay isang pambihirang tagumpay mula sa 0 hanggang sa 1. Hanggat naroon ito, magiging madali para sa kanya na gawin ang natitira. Kailangan lang niyang magtanim ng dahan-dahan. Sa araw na ito, nang makarating sila sa labas ng dense fog forest, si Xiao Ying, na lumilipad sa kalangitan, ay nagbigay kay Huang Feng ng isang nakakagulat na balita. Pagkatapos noon, lumingon si Huang Feng kay Mia at nagtanong, may lugar ba kung saan nakatira ang elf tribe sa malapit? Alam ni Huang Feng na hindi dito nakatira si Mia at ang iba pa. Gayunpaman, hindi lahat ng elf tribe ay nanirahan ng magkasama. Hanggat ito ay isang masukal na kagubatan, ang elf tribe ay matatagpuan. Sa makatuwid, posible para sa tribong duwende na tumira rito. Hindi ko narinig na binanggit ni Lola. Nagdududang sabi ni Mia, ang kanyang lola ang pinuno ng tribong duwende. Logically speaking, dapat niyang malaman kung saan nakatira ang lahat ng elf tribe. Siyempre, ang ilan sa tribong duwende ay nagtago ng malalim at walang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Ito ay napaka-posible. Pagkatapos ng lahat, ang salungatan sa pagitan ng elf tribe at ng mga tao ay naging mas matindi. Marami sa tribong duwende ang nagtago sa malalalim na kabundukan at kagubatan upang maiwasan ang mga tao. Let's go and look first. Sabi ni Xiao Ying, marami daw duwende sa harapan natin. Sabi ni Huang Feng, sige, alis na tayo dali. Labis na nag-aalala si Mia sa tribong duwende. Pagkatapos ng lahat, siya ang prinsesa ng tribong duwende at ang susunod na reyna ng tribong duwende. Hindi nagtagal, dumating si Huang Feng at ang iba pa sa lugar kung saan sinabi ni Xiao Ying na mayroong mga duwende. Gayunpaman, nang makita nila ito, si Mia at ang iba pang mga duwende ay galit na galit. Marami talagang duwende ang nasa harapan nila. Mayroong hindi bababa sa 1 dosina sa kanila. Gayunpaman, sila ay nasa isang katulad na sitwasyon. Lahat sila ay walang sigla, at ang kanilang mga kamay at paa ay tila nakagapos sa mga kulungan.
Sa paligid ng elf na ito, maraming tao. Sa sandaling ito, nakaupo sila sa lupa at nagpapahinga. Gayunpaman, lahat sila ay may mga sandata sa kanilang tabi. Napakalinaw ng sitwasyon. Ang mga tao sa mga kulungan ay talagang mga duwende. Gayunpaman, nasa state of arrest na sila ngayon. Ang mga tao sa kanilang paligid ay halatang mga mangangalakal ng alipin. Kapag narating nila ang lungsod, ang mga duwende sa mga kulungan ay magiging mga alipin tulad ni Mia at ng iba pa. Huang Feng, tulungan mo ako. Iligtas mo ang aking mga tao. Matapos makita ng malinaw ang sitwasyon, lumingon si Mia kay Huang Feng at nagmakaawa. Alam niya na silang lima ay tiyak na walang kap-ares sa mga mangangalakal ng alipin. Sa makatuwid, maaari lamang siyang humingi ng tulong kay Huang Feng kung gusto niyang iligtas ang kanyang mga tao. Talagang may kakayahan si Huang Feng na gawin ito. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Huang Feng ang ganoong ekspresyon sa mukha ni Mia. Noong nakaraan, kahit na alipin niya si Mia, hindi siya kailanman nagmamakaawa sa kanya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, para sa kapakanan ng kanyang mga tao, sa wakas ay ibinaba niya ang kanyang ulo kay Huang Feng at ibinaba ang kanyang pride. Pakiusap, nakikiusap kami sa iyo. Dapat mong iligtas ang aming mga tao. Nakiusap din si Jill at ang iba pa kay Huang Feng. Maging si Huang Feng, Little White, o ang Five Elements Demonic Wolf, lahat sila ay napakalakas. Hanggat handang tumulong si Huang Feng, naniniwala si Mia at ang iba pa na tiyak na may iligtas nila ang mga nahuli na tao. Tignan niyo lahat, bakit ba kayo nagkakaganito? Hindi ko naman sinabing hindi ako tutulong. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Sa katunayan, gusto rin niyang magkaroon ng magandang relasyon kay Mia at sa iba pa. Kung tutuusin, hindi ordinaryo ang pagkakakilanlan ni Mia. Ang pagpapanatili ng magandang relasyon sa kanya ay magdudulot lamang ng mga benepisyo at walang pinsala. Ayon sa alamat, ang lugar kung saan nakatira ang mga duwende ay mayroong lahat ng uri ng mahahalagang halaman, na ang ilan ay hindi man lang matagpuan sa mundo ng mga tao. Gusto pa rin ni Huang Feng na makakuha ng magagandang bagay mula doon sa hinaharap. Huang Feng, salamat. Hanggat tinutulungan mo akong iligtas ang aking mga tao, tiyak na gagantihan kita. Magpapasalamat din ang lola ko sa iyo. Makakamit mo ang pagkakaibigan ng ating elven race, emosyonal na sabi ni Mia. Sige, pag-usapan natin ito mamaya, sabi ni Huang Feng sabay wave ng kanyang kamay. Pagkatapos, pumunta siya upang obserbahan ang sitwasyon sa pinangyarihan. Hindi na nagsalita pa si Mia at ang iba at muling tumingin sa eksena. Leader, malaki talaga ang tubo natin this time. Hindi ko akalain na madadala pala natin ang napakaraming alipin ng Elven. Sa tabi ng kulungan kung saan nakalok ang mga aliping Elven, sinabi ng isang binata sa isang may balbas na lalaki sa tabi niya. Ang may balbas na lalaking ito ay may halatang peklat sa kanyang mukha at mukhang nakakatakot. Tama, sa pagkilos ng pinuno, paano ito magiging masama? Sabi ng isa pang binata, gayunpaman, hindi ko alam kung nakuha ng dalawang mersenaryong grupo na pumasok sa dense fog forest ang sacred purple fruit. Paano ito posible? Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado ang dense fog forest? Nandito na kami ngayon sa periphery ng kagubatan at marami na kaming nakasalubong na mahiwagang hayop. Paano magiging masama ang sentro? Kung tatanungin mo ako, ang dalawang mersenaryong grupong iyon ay tiyak na nalipol sa gitna ng dense fog forest. Sa hinaharap, ang aming Aurora Mercenary Group ay ang tanging A-rank mercenary group sa Red Moon Empire. Sagot ng nagsalita kanina, gayunpaman, ang hindi niya alam ay nahulaan niya talaga ito. Kaya lang hindi pa kumalat ang balita. Sige, huwag mo nang sabihin. Ang dalawang mersenaryong grupo na iyon ay hindi dapat gawing trifle. Kahit na may naharap silang panganib, mahirap para sa kanila na mapuksa. Ang balbas na lalaki, na pinuno ng Aurora Mercenary Group, ay nagsabi, gayunpaman, hindi madaling makuha ang sacred purple fruit. Kaya naman nang marinig kong may mga duwende, hindi ko na pinuntahan ang sacred purple fruit. Sa halip, pinili kong hulihin ang mga duwende. Bukod dito, kahit na makuha nila ang sacred purple fruit, ang kanilang lakas ay mababawasan ng husto sa ngayon. Pagdating ng panahon, ang trono ng numero 1 mersenaryong grupo sa Red Moon Empire ay mananatili pa rin sa atin. Mayabang na sabi ng may balbas. Matalino ang pinuno, nambobola ang lahat, at lalo pang natuwa ang pinuno.
Sa pag-asa sa kanyang matalas na pandinig, nagawa ni Huang Feng na makinig sa karamihan ng pag-uusap at makakuha ng pangkalahatang ideya kung ano ang nangyayari. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kaganda ang kanyang swerte. Sa Fog Forest, nakatagpo siya ng 2 A-rank mercenary group mula sa Red Moon Empire at nakipag-away sa isa sa kanila. Ngayong malapit na siyang umalis sa Fog Forest, nakatagpo niya talaga ang 3 at huling pangkat ng mercenaryong A-rank mula sa Red Moon Empire. Mula sa kanilang pag-uusap, makikita na isinuko nila ang misyon na makuha ang Sacred Purple Fruit upang mahuli ang mga aliping Elven. Kailangang sabihin na napakatama ng desisyon ng pinuno. Sa oras na ito, dapat silang bumalik sa lungsod pagkatapos makuha ang mga alipin ng Elven at dumaan sa paligid ng dense Fog Forest. Kaya pala nagpakita sila dito. Kabanata 760. Siyempre, hindi inaasahan ng pinuno ng Aurora Mercenary Group na makikilala niya si Huang Feng at ang iba pa rito. Ang pagharap kay Huang Feng ay hindi isang malaking bagay, ang susi ay mayroong mga duwende sa kanyang grupo. Sa kahilingan ng kabilang partido, si Huang Feng ay hindi uupo at walang gagawin. Muling tiningnan ni Huang Feng ang nakapaligid na sitwasyon sa tulong ng maliit na agila. Matapos makumpirma na walang ibang tao sa paligid, nagpasya siyang kumilos. Ngayong mas malakas na ang kanilang grupo kaysa noong una silang pumasok sa dense Fog Forest, gustong makita ni Huang Feng kung gaano sila kalakas ngayon. Pumunta ka, bahagyang sumigaw si Huang Feng. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Huang Feng, 2 figure ang sumugod palabas. Ito ay si Little White at Little Five. Little Five ang pangalan na ibinigay ni Huang Feng sa 5 Elements Demonic Wolf. Ang mga duwende ay hindi gustong mahuli. Pagkatapos ng lahat, ito ay upang iligtas ang kanilang mga tao. Naturally, sila ay napaka-aktibo. Kahit nasugatan sila, mas mabilis ang kanilang mga galaw kaysa sa isa. Sa kabaligtaran, ang magkapatid na gustong obserbahan ni Huang Feng ay nahuli. Ang mga hayop ay kilala sa kanilang lakas, ngunit ang kanilang bilis ay hindi mabilis. Sa oras na ito, sila ay talagang naiwan. Atake ng kaaway. Leader, may sumusugod. Sa pagkakataong ito, natuklasan din ng pinuno ng Aurora Mercenary Group na tila may nagmamadaling patungo sa kanilang kampo. Agad siyang tumayo, ngunit, pagkatapos ay sumanghap siya ng malamig na hangin. Dahil ang malaking figure ng 5 Elements Demonic Wolf ay biglang lumitaw sa kanyang paningin. Anong nangyayari? Yan ang 5 Elements Demonic Wolf. Bakit ito lilito dito? Paano maaaring lumitaw ang isang 9 na ranggo na mahiwagang hayop dito? Ito ay imposible. Panipi, sa sandaling makita niya ang 5 Elements Demonic Wolf, ang pinuno ng Aurora Mercenary Group ay bumagsak na. Ito ang periphery ng dense Fog Forest, paano maaaring lumitaw ang isang 9 na ranggo na mahiwagang hayop dito? Ito ay hindi makatwiran. Gayunpaman, hindi alintana kung maniwala siya o hindi, ang 5 Elements Demonic Wolf ay lumitaw dito. Ang pinuno ay may lakas ng isang Swordmaster. Sa Red Moon Empire, maituturing siyang eksperto. Gayunpaman, sa harap ng isang magical beast ng 9 na ranggo, malinaw na hindi siya sapat. Iyon ay isang pag-iral na mas makapangyarihan kaysa sa isang tao na dakilang Swordmaster. Siyempre, hindi niya intensyon na maupo at hintayin ang kamatayan. Ang 5 Elements Demonic Wolf ay dumiretso sa kanila. Maliban kung siya ay tumakas ngayon, maaari lamang niyang harapin ang kalaban ng direkta. Gustuhin man niyang tumakbo ay baka hindi na niya kayanin. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang bilis ay hindi kasing bilis ng 5 Elements Demonic Wolf. At halatang ayaw niyang tumakas ngayon. Hindi niya kayang iwanan ang sarili niyang mercenaryong grupo. Kung hindi, kahit tumakas siya, mawawala ang mercenaryong grupo sa huli. Bukod dito, sa napakaraming subordinate, kung hahayaan niya silang tulungan siyang pigilan ng Magic Beast, hindi magiging imposible para sa kanya na palihim na umatake at patayin ang 9th rank Magic Beast na ito. Pumunta ka, huwag kang matakot. Sigaw ng pinuno. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang malaking talem at sumugod patungo sa 5 Elements Demonic Wolf. Para naman sa maliit na Little White sa tabi ng 5 Elements Demonic Wolf, hindi na niya ito pinansin. Hindi niya nakilala ang Little White at hindi niya naisip na ito ay mas malakas kaysa sa isang 9th rank Magic Beast. Nang makita ng mga miyembro ng Aurora Mercenary Group na ang kanilang pinuno ang unang sumugod ay nagngangalit din ng mga ito at umakyat para salubungin siya.
Gayunpaman, mabilis na lumipad pabalik ang katawan ng pinuno na may ekspresyon sa kanyang mukha nang hindi makapaniwala. Nang makalapit lang siya sa Five Elements Demonic Wolf at gagawa na sana siya, nakita niya ang low-rank magic beast sa tabi ng Five Elements Demonic Wolf na tumalon patungo sa kanya. Iniunat pa nito ang paa, gusto siyang sipin. Ang pinunong iyon ay agad na nagpakita ng mapanuksong ekspresyon. Totoong natatakot siya sa Five Elements Demonic Wolf, ngunit hindi siya natatakot sa mababang ranggo na magic beast na ito. Gayunpaman, mabilis niyang binayaran ang kanyang kayabangan. Nang sipin siya ng binti ni Little White, naramdaman niya kaagad na parang tinamaan siya ng malakas, at ang kanyang katawan ay lumipad palabas ng hindi mapigilan. Kaagad pagkatapos, nagpakita si Mia at ang iba pa sa larangan ng pangitain ng kapitan. Medyo nagulat siya, paano kaya nagkaroon ng mga duwende dito? Bukod dito, tila sila ay nagsama-sama sa Five Elements Demonic Wolf. Kailan nakipaghalo ang mga duwende sa mga mahiwagang hayop? Gayunpaman, habang iniisip niya ito, nakita niya ang isang itim na tuldok na lumilipad patungo sa kanya. Mabilis niyang inilagay ang kanyang malaking talam sa kanyang harapan. Kasabay ng isang kalampag, ang kanyang malaking talam ay bumangga na sa isang palaso. Sa oras na ito, nais ng kapitan na tumakas. Ito ay dahil natuklasan niyang mali ang kanyang naunang paghatol. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito isang 9th rank magic beast. Kahit na ang magic beast na inaakala niya ay isang mababang ranggo na magic beast ay hindi dapat pabayaan. Not to mention, may iilan ding duwende. Gayunpaman, bago siya makatakas, nakita niya ang isang malaking itim na anino na lumilipad. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay naapakan ng isang malaking kuko. Gusto niyang magpumiglas, ngunit hindi siya makalaya. Ang malaking ulo ng Five Elements Demonic Wolf ay lumitaw sa kanyang harapan, at ang mukha nito ay talagang nagpakita ng parang tao na mapanuksong ekspresyon. Ako, nang may sasabihin pa sana ang kapitan, ang Five Elements Demonic Wolf ay nagpapuwersa gamit ang mga kuko nito. Tumagos na sa kanyang lalamunan ang matatalas nitong kuko, na humaharang sa mga salitang gusto niyang sabihin. Patay na ang pinuno. Lahat, tumakbo. Pinatay si leader nitong malaking tao. Humayo ka, ipagiganti mo ang pinuno. Ang pagkamatay ng pinuno ay biglang naging sanhi ng kaguluhan sa natitirang mga tao ng Aurora Mercenary Group. Ang ilan ay gustong tumakas, ang ilan ay gustong patayin ang 5 elementong demonic na lobo upang ipagiganti ang pinuno, ngunit ang pagsisikap ng mga taong ito ay halatang walang kabuluhan. Sa oras na ito, sumali na rin si Ada at ang kanyang kapatid na babae sa labanan. Maging ang munting agila na lumilipad sa langit ay ayaw iwanan. Madali nitong hinablot ang isang mersenaryo ng Aurora Mercenary Group gamit ang malalakas nitong kuko at direktang dinala sa langit. Pagkatapos, kumalas ito sa kanyang mga kuko, at ang mersenaryo ay nahulog sa kanyang kamatayan. Bang! Sinuntok ni Ada ang isang mersenaryong umaakay sa kanya at pinalipad siya. Hindi pa niya naramdaman ang sobrang lakas noon. Bagamat wala siyang gaanong panloob na puwersa gaya ni Ali, mas pamilyar siya sa Seven Luminaries Thunderbolt Fist. Ang mga duwende ay nagpatuloy sa pag-atake at pagpatay sa mga miyembro ng Aurora Mercenary Group. Bagamat sila ay isang lahing mapagmahal sa kapayapaan, wala silang kahit katiting na awa sa mga mangangalakal ng alipin na ito. Marami sa kanilang sariling mga angkan ay nakakulong pa rin. Kaya, kahit na hindi kumilos si Huang Feng, kahit na ang mga taong iyon ng Aurora Mercenary Group ay nag-iisip na ng pagtakas, hindi pa rin sila makakatakas sa kapalaran ng pagkalipol. Siyempre, para mapatay ang lahat ng mga taong ito, nasugatan muli ang mga duwende na iyon, ngunit hindi ito malubhang pinsala, kaya hindi na kailangang mag-alala. Nang makitang nalipol na ang mga tao sa grupong mersenaryong Aurora, nagmamadaling pinangunahan ni Mia ang mga tao upang buksan ang mga kulungan at pinalabas ang kanyang mga tao. Princess, ikaw ba talaga yan? May mga duwende na nanapasigaw sa gulat.